Hello po, greetings mga kababayan. Karaniwan sa mga oras nito, saan man kayo naroroon, kayo ay okay at nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Tony Ruel Wong ng Batas Pinoy, ang ating pong channel, isa pong legal and public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong tatalakay no, sa episode nito ay may kinalaman po sa katanungan sa atin ng ating viewers na kung saan siya daw po ay bumili ng lupa, no? Portion ng lupa na nasa isang tituladong lupa pero portion lang ang kanyang binili. Na gusto niya ngayong maihiwalay, no? Yung kanyang portion na nabili at para magkaroon siya ng titulo na mapagtituluhan din po niya yung portion na yun. So ang katanungan niya ay, sino ba dapat ang gagastos sa pagpatitulo? Okay, so bago natin sagutin po yan, ay kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, no? Hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook account, sa YouTube po natin, hindi pa kayo nakapag-subscribe, kung hindi naman po kalabisan, no? Pwede po pang makahingi po sa inyo ng subscribe, share, no? And like po, isang click lang po, no? And then so that matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na ma-reach out pa po natin ating mga kababayan. They could be your friends, your neighbors, your relatives, or just your acquaintances so that they too may be able to partake or share the legal information or knowledge that we discuss for their benefit also. Kasi sabi natin, di ba, lamang na ang may alam sa batas. Okay? So maraming salamat. And of course, pakiclick din po ang notification bell upang sa ganon, may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. So pag-usapan po natin ngayon, no? Itong topic ah, na ipadala po sa atin ang kanyang katanungan. Siya po ay si Kat TV. O, yun po ang kanyang username. Sabi niya dito, Attorney, have a good day. Meron po sana akong tanong tungkol sa mother title po ng lupa na meron na pong gusto ibenta at paggagawa ng title para mabukod na sa mother title. Sino ba ang magbabayad sa pagpatitulo? Yung may-ari ba? O yung seller? Na kung saan nakapangalan sa kanya yung titulo ng lupa or yung gustong bumili noong ereng iyon. So marami pong salamat, sabi niya dito. So una, lagi din sinasabi no, sa ganitong, because this is the first time na nakatanggap po tayo ng ganitong katanungan. Marami na po. Now, out of courtesy doon sa nagpadala sa atin ng sulat, because alam po ninyo, lahat po ng sumusulat sa atin, they spend their time, no? And they expect na may masagot po out of courtesy, no? Kahit ito po ay marami. Pag nag-usapan natin dito, practically, napag-usapan na po natin yan, no? At ito po, siyempre, for the benefit of those viewers po natin na hindi pa po, maaaring hindi nami-miss nila, na hindi pa sila nagkakaroon ng pagkataon para napanood yung video tungkol sa kanilang usapin tulad ng ganito. Una, the first rule is, ano ba ang inyong usapan between the seller and the buyer? Sino ba ang may obligasyon na magpatitulo? Okay? Well, nung sa portion ng lupa, wala naman pong specific na batas po diyan, no? But meron po tayong tinatawag nating katulad niyan, no? Batas is specifically on the rights and obligation of yung sa sale, no? Okay? Contract of sale. Ngayon, katulad niyan, obligasyon kasi ng may-ari ng lupa. Okay? Obligasyon niya na pag nagbenta yan, no? Supposed to be obligasyon niya na ibigay po yung titulo ng lupa free of liens and on encumbrances. Pero that is the rule, the general rule. Kasi po, depende po yan again sa usapan. Okay? So, kung ang usapan ba ay between the buyer and the seller, ay yun po ang mananaig. Because tandaan po natin, under the law, no, lalo na dito sa civil contract, civil law, the primary law that governs
the rights and obligation of the contracting parties is the contract itself. Makikialam lang po ang batas kung yung contents ng kanilang contract is against the law, against public policy, or contrary to morals or good conduct. Makikialam po yan o contrary to public policy. So, in the absence of that, outside of that, ang mananaig po dyan ay yung contract nila between the buyer and the seller. Ngayon, kanino bang interest na dapat magkaroon ng titulo yung lupa na kanyang binili? Sino ba dapat ang makinabang dito kung dapat magkaroon ng titulo? Eh di siyempre, obviously, yung si buyer. Kasi kung kahit na may usapan kayo ni seller na ganyan nangyari sa iba, sila yung magpatitulo. Okay? Pag natanggap na po ni seller yung bayad, there is no assurance kahit na may kasulatan kayo na asikasuhin po niya yan. Kung asikasuhin man yan, siguro pag gusto na lang niya or maraming dahilan. Sasabihin niya, naku, kung anong excuses. Okay? So it is to the best interest of the buyer na siya mismo ang maglakad. Siya mismo ang magpatitulo. Kasi siya din ang mawawalan kung hindi niya asikasuhin yun. Kung halimbawa, pinabayaan lang niya, o sige, ikaw si buyer, ikaw si seller, ikaw na magpatitulo. Okay? Eh, marami pong excuses sa seller. And for all you know, yung temptation ng seller nandyan. Maring hindi niya i-rehistro. O kasi portion lang nasa kanya pa rin yung titulo. Maring ibenta ni seller yung lupa na ibinenta na sa'yo. O paano ka na ngayon? Di magka-cry-cry ka na lang. So, it is best na ang seller mismo ang magpatitulo because you will stand to benefit, no? Kung ikaw mismo ang magpatitulo at saka makasiguro ka na yung paglalakad mo, ikaw mismo, and you'll be able to find out, no? At saka makadetermine din po ninyo kung magkano ba talagang magagastos dito. Okay? Kasi kayo yung lumalakad. Whereas kung yung iba maglalakad po, you'll be under the mercy of either the seller, kung kailan na lang sila sipagin. Or they can always come out with the thousands of reasons na hindi pa namin nalalakad, kulang pa sa requirements. Diba? So, pinaka-the best, no? Ay kayo na mismo because kayo po ang mag-benefits and you will also suffer the consequences kung nagkaroon po ng bulilyaso ang transaction ninyo. Katulad halimbawa kanina, no? Kung si seller pa rin ang magpapatitulo, remember, nasa kanya yung titulo, no? Ay marami pong mangyayari, maraming temptation. Either ibenta ni seller uli, double sale, or isangla niya na hindi nyo alam. So, ang mangyari po niyan, kayo mismo as the buyer, dapat, kung kayo yung nasa buyer side, you should insist na kayo yung magpatitulo. At upang sa ganun mapangalagaan po ninyo ang inyong interest, no? At hindi po kayo maging probably victims of anomalies. Kasi regular pag ganyan po kasi ang sistema, pag bumili po kayo ng lupa, okay, out of the portion doon sa mother title, pag nagpirma na kayo deed of sale, kasama po sa usapan niyan ay yung may-ari, yung seller, ipapahiram po sa inyo yung original na owner's duplicate title. At ito, base dito, ng owner's duplicate title na nasa iyo, kaya nagkaroon ka ng bilihan together with your deed of sale, no? At assuming na bayad na kayo sa BIR, may ikar na kayo, pupunta kayo ngayon doon sa Register of Deeds upang mapa-annotate ninyo doon sa titulo, nung sinasabi mong mother title, yung inyong bilihan. Okay, at least protected na kayo. And then from this, okay, magparong kayo ng at least protected na kayo. So, then, naka-annotate na yun, naka-register na ang inyong bilihan. Then, you can now have your geodetic engineer mag-conduct ng survey upang magkaroon kayo ng subdivision and lot plan with approved technical description galing sa LRA. Okay? Upang sa ganon,
base dito sa subdivision and lot plan nito, ay mabigyan kayo ng panibagong titulo, no, na galing na yung ereng iyon na galing doon sa mother title. Yun ang mother title naman ay meron din naka-annotate doon. Halimbawa, kayo nakabili ng 1,000 square meters, i-annotate doon sa mother title na yung 1,000 square meters ay nabili ni Juan de la Cruz, kumbaga. So, yan yung dapat ang maging sistema. So, marami pong bumili ng lupa na ganyan na pagkatapos ng bayaran, hindi na po binigay ng mother yung seller yung titulo. Marami pong dahilan na wala. Okay? Or basta na lang ini-ignore niya. So hindi niya ngayon maparegister yung kanyang bilihan. Tandaan po kasi natin every transaction po sa paglipat po ng titulo, kailangan po talagang ipresenta sa Register of Deeds yung original. Original hindi po certified true copy. Original ng owner's transfer certificate of title, original po. Pag hindi po nyo ipresenta yung original, hindi po kayo mariregister ang inyong bilihan sa Register of Deeds. Kaya it is to your best interest, kung kayo si buyer, abay kayo na mismo ang magpatitulo, may usapan kayo, and then kunin po ninyo yung mother title po, yung original owner's duplicate, na ito po ay kailangan, no, doon sa Register of Deeds, because without the original transfer certificate of title, no, original na galing sa registered owner, hindi po kayo maparehistro ang inyong bilihan sa Register of Deeds. Kahit na mayroon kayong certified true copy, hindi po. They will always demand yung Register of Deeds, no? Of course, ayon rin ito sa Property Registration Decree or PD 1529 as amended, but kailangan talaga ipresenta ninyo yung original na owner's certificate of title, no? Or duplicate of title. Kailangan po yan upang ma-register po ang inyong bilihan. So, I hope na bigyan natin ng katugunan, no, ang tanong po sa atin ng ating taga-subaybay. At sa mga napapasok pa lang, no, if you find our videos interesting and informative, pwede po bang makahirit po sa inyo ng follow sa ating Facebook and subscribe po dito sa ating YouTube channel. And of course, paki-share and like po ninyo yung ating mga videos upang sa ganun ay marami pa po tayong ma-reach out ng mga kababayan po natin. They could be your friends or neighbors or relatives, no, or your acquaintances, or so that they too, no, meron po silang mapupulot sa ating mga pinag-usapan. And of course, wag niyong kalimutan, paki-click po ang notification bell upang sa ganun, pag may updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Lamang na kayo pag may alam sa batas. Maraming salamat sa inyong oras, and I hope to see you again in the next episode po natin. Bye for now. God bless.